Ginagawa nilang katanga-tanga ang Pangulo, sorry for the use of the term, sapagkat sinasabi nilang pugante, wala ngang utos ang mismong Chief Executive para arestuhin. At bakit? Sapagkat walang warrant. You can only be a fugitive from justice kung ikaw ay may warrant at ikaw ay nagtatago. Ito po ay sisiwaran, again ulitin ko po, kasi yung iba pong mga sumasalungat po sa atin medyo mahihina po ang mga kokote at parang hindi maintindihan. Hindi maaaring arestuhin ang kahit sino sa loob ng Pilipinas nang walang warrant galing sa hukuman dito sa Pilipinas. Hindi hukuman sa Hague, hindi hukuman sa Amerika, hindi hukuman ng Afghanistan, hindi hukuman ng Iraq, hukuman po ng Pilipinas. So, ang pugante po yan. Si Senator Lacson, naging pugante yan kasi may warrant po yan galing sa local court at nagtago. Si Trillanes, yan, naging pugante po yan. Yan po yung mga totoong pugante. Hindi yung yung wala namang warrant, tatangkahin mong arestuhin. Cut and paste po yan kung saan pinagkukuha yan. O palagay ko, nag-chat GPT itong ating Solicitor General. Sapagkat, alam nyo pa, yan ang tinatawag nating platitudes or motherhood statements. Sapagkat, walang sinasabi dyan under what law ba ang ng Pilipinas nila gina-justify yung pagsasabing ini-evade ni Senator De La Rosa ang isang warrant. Marami pong nagsasabi na koordinasyon lang ang kulang dahil po sa nangyari. Sa tingin niyo po, sino po ba talaga yung unang magko-coordinate? Kasi sa isang panayam, nabanggit po ni NBI Director Melvin Matibag na nung unang nagkita sila ng kakaupo pa lang na Sergeant at Arms na si Retired General Aplasca ay hiningi yung kanyang numero para sa mga future coordinations, no? sa hinaharap po na mga koordinasyon. Now, ngayon po, ang iginiit nitong si Director Matibag na dapat nakipag-coordinate daw itong si Aplasca sa kanila. Pero sa tingin nyo po, sino po ba yung unang mag-coordinate? Yung mismong taga-Senado ba o yung taga-NBI? Kasi sa pagkakalam ko, turf nila yung ang Senado ng USAA. Ayun nga po, binabaliktad nila ang storya. Makikipag-coordinate pa ang Senado sa kanila regarding what? Para pasukin sila at gumawa ng isang bagay na labag sa batas, meaning yung pag-aresto ng isang taong wala namang warrant mula sa ating hukuman. Siyempre po, sila ang papasok sa Senado, sila ang makakapag-coordinate. Sapagkat ang Senado po, kung sasabihin natin ito po ay secure premises. Ang GSIS building kung saan nandoon, insofar as the Senate is concerned, is a secure building. Bakit? Sapagkat nandyan po ang ating 24 na mga senador ng Pilipinas na halal ng bayan at sila po habang nandoon ay ginagampanan po nila ang tungkulin na gumawa ng batas bilang mga senador. So dapat po sila ang makipag-coordinate sa Senado, not the other way around. Na anong i-coordinate ni General Aplasca kay Director Matibag? So ang po ako'y nagtataka rin doon At nagkaroon na nga po ng na-establish na natin yung fact na walang order ang Pangulo na arestuhin si Senator De La Rosa. Kung walang order ang Pangulo, sinong nagbigay ng order? Yun ang dapat unang-unang malaman po na upang itong gulong ito ay malaman natin kung sino nag-umpisa. Who gave the order to arrest Senator De La Rosa? At kung hindi ang Pangulo, sino? Maaaring ang DOJ, Secretary, o yung nagbigay ng order which is an illegal order, ay yun ang dapat managot. Yun ang dapat tingnan nila. Ginugulo nilang istorya sapagkat alam nila na hindi maaring ma-justify yung pinaggagawa nila na panggugulo sa Senado. Opo, sa tingin niyo po itong mga recent na mga pahayag ng ombudsman, ng PNP, yung ibang mga nagsasabi na
pugante, itong si Senador Bato de la Rosa. Ito ba'y taliwas doon sa naging pahayag mismo ng Pangulo na nabanggit mo rin na kanina na kinikilala niya yung naging resolusyon ng Supreme Court na binibigyan ng 3 araw yung mga respondent at 3 araw din na tugon itong si Senador Bato de la Rosa? O tama po yun. At katulad nga ng nabanggit ko po kanina, una ko lang nabanggit, ginagawa nilang katanga-tanga ang Pangulo, sorry for the use of the term, sapagkat sinasabi nilang pugante, wala ngang utos ang mismong chief executive para arestuhin. At bakit? Sapagkat walang warrant. You can only be a fugitive from justice kung ikaw ay may warrant at ikaw ay nagtatago. Ito po ay sisiwaran, again ulitin ko po, kasi yung iba pong mga sumasalungat po sa atin medyo mahihina po ang mga kokote at parang hindi maintindihan. Hindi maaaring arestuhin ang kahit sino sa loob ng Pilipinas nang walang warrant galing sa hukuman dito sa Pilipinas. Hindi hukuman sa Hague, hindi hukuman sa Amerika, hindi hukuman ng Afghanistan, hindi hukuman ng Iraq, hukuman po ng Pilipinas. So, ang pugante po yan. Si Senator Lacson, naging pugante yan kasi may warrant po yan galing sa local court at nagtago. Si Trillanes, yan, naging pugante po yan. Yan po yung mga totoong pugante. Hindi yung, yung wala namang warrant, tatangkahin mong arestuhin. Pero ano naman po yung masasabi ninyo in relation din dyan sa pinag-uusapan natin sa naging reply naman po ng Solicitor General, quote-unquote, sabi dito, undeniably, Senator De La Rosa did not come to court with clean hands. His attempts to evade and obfuscate the warrant of arrest issued against him show a deliberate intent to mock the judicial process. Through Republic Act No. 9851, the state itself acknowledged and committed to the international community that there are crimes so grave that our government cannot simply look away. At its core, this case asks what rule of law truly means, whether the law exists merely as a shield for the powerful when accountability finally reaches them, or whether it still carries its highest purpose, which is the attainment of justice. Attorney, anong opinion mo rito? Cut and paste po yan kung saan pinagkukuha yan. O palagay ko, nag-chat GPT itong ating Solicitor General. Sapagkat, alam nyo pa, yan ang tinatawag nating platitudes or motherhood statements. Sapagkat, walang sinasabi dyan, under what law ba ang ng Pilipinas nila gina-justify yung pagsasabing ini-evade ni Senator De La Rosa ang isang warrant. Ang sinasabi lang, if you come to court, you come with clean hands. Yun ay yung may existing warrant from a local court. Hindi nila binanggit yung basihan. Pero may basihan po upang sabihin hindi pwedeng arestuhin si Senator Bato. Ano yan po, ang pinakamataas na batas ng Pilipinas ay ang konstitusyon ng ating saligang batas. Anong sinasabi po sa Article 3, Section 1 ng Konstitusyon? No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Hindi pwedeng ang isang tao ay tanggalan ng kakayaan at ikulong kung walang paglilitis, due process. Ang paglilitis na yan ay tumutukoy sa paglilitis dito sa Pilipinas. O number 2, Article 3, Section 2, the right of a person to be secure in their persons, papers, houses, and effects shall be inviolable. Hindi pwedeng labagin ang kalayaan ng isang tao. And no search warrant or warrant of arrest shall issue except upon probable cause to be determined by the judge and upon examination of the evidence personally determined by a judge. Anong judge ang tinutukoy? Huwes ng Pilipinas. Hindi pwedeng huwes ng ibang bansa. Yun ng divorce na kinuha mo sa ibang bansa. Divorce lamang yun hindi ko minemenos ang institusyon ng marriage. Ngunit ibig ko sabihin, ang divorce naman ay hindi
nagre-resulta sa pagkakulong. Hindi po kikilalanin yan sa Pilipinas unless dumaan sa korte ng Pilipinas. Magpa-divorce ka sa Amerika, magpa-divorce ka sa Japan, hindi ka considered divorce dito sa Pilipinas kung hindi ka magkakaroon ng pagliliti sa hukuman at patutunayan mo na yung divorce decree ay tunay at merong prosesong dinaanan sa ibang bansa. Yan pang warrant of arrest na maaring makulong, hindi lamang makulong si Senator De La Rosa, kundi dalhin sa ibang bansa upang doon na humarap sa paglilitis. Kailangan may mga safeguards yan. Hindi basta-basta mo sasabihin fugitive ICC warrant lang. Wala po yan eh. Pwede nga pampunas ng lamesa yung warrant na yan kung hindi confirm ng ating korte. Attorney, si Jade po ulit ito. Umuugong po ngayon yung panibagong kudita daw sa Senado. May mga panawagang gustong paalisin bilang Senate President itong si SP Cayetano. Ano ho ba ang masasabi po ninyo? Those are acts of desperation ng administrasyon na nagulat po sila nung napalitan ang liderato ng Senado. Alam niyo po, napakaganda na po na si Senate President Alan Peter Cayetano ang Senate President. At bakit ko po nasabi ito? Ito ba ay dahil kampi tayo sa kasalukuyang liderato? Hindi po sa ganon, kundi kapag kasi po nagkakaroon ng impeachment trial, ang nagpe-preside po sa Senado bilang impeachment court ay ang Senate President unless ang iyong nililitis for impeachment ay Pangulo, in which case the Chief Justice of the Supreme Court presides. Wala pong problema kung Chief Justice ng Supreme Court sapagkat obvious naman, siyempre Chief Justice yan ay isang abogado. Kapag ang iba po ang nililitis for impeachment, ang presiding officer ng korte ay ang Senate President. Ngayon, kung magkakaroon ng objection, sapagkat ang Senate President presiding over the impeachment court ay parang huwes. Pag may objection po on points of law during the trial ay ang magdi-decide po dyan ay ang Senate President. Papaanong magdi-decide ang isang Senate President on questions of law kung hindi po siya abogado? Hindi naman sa pagmemenos natin kay Senator Tito Soto. Ngunit iba po talaga ang pananaw siyempre ng ibang abogado. Nag-aral 4 na taon yan sa batas. Nag-review yan ng 6 na buwan sa bar at pumasa yan sa bar. Iba po yun. At yung sinasabi nila noon na si Kiko Pangilinan daw ay gagawing parang consultant ng then SP President Tito Soto kung magkaka-impeachment trial, hindi po pwede yun. Ang dapat po ay ang mag-decide yung Senate President at hindi kung sino man na bubulong-bulong sa kanya. So tama-tama na po ito na abogado ang ating Senate President at sana ay wag na nilang palitan pa. Kung sakali lang mapalitan itong si SP Cayetano, maapektuhan ho ba yung boto ng siguro mga kaalyado ng Vice President Sara Duterte kaugnay nga dito sa kanyang impeachment case, attorney? Hindi ko po alam, to be honest, sapagkat I do not wish to speculate on how the Senate members will vote pagkatapos pong magkaroon ng paglilitis at makita nila yung ebidensya. Ngunit suffice it to state na ang isa pa po na dahilan kung bakit takot na takot po sila sa kasalukuyang liderato ay sapagkat kitang-kita naman po natin noong ang Senate President ay si Tito Soto at ang Blue Ribbon Committee Chairman ay si Panfilo Lacson kung paano pinagtatakpan ng Blue Ribbon itong investigasyon doon sa flood control scam na mahigit 1 trilyon po di umano ang ninakaw ng mga kontraktor at mga ibang mga opisyal ng gobyerno. So yan po ang nakakatawa rito sa mga nasa kabilang panig na sinasabing hindi dapat si Senator Cayetano ang Pangulo, bakit hindi sila umaangal noong pinalitan ang liderato ng Senado at di ba po ginawang bigla si Lacson ang sa Blue Ribbon. So, sila nais nila yon sapagkat
alam nila pagtatakpan sila ni Ginoong Lacson. Ngayon natataranta sila. So hindi po pwedeng gano'n ang reason mo na for political expediency ay papalitan mo at papalitan ang liderato ng ating Senado. Lamang hindi mo gusto ang maaring maging kahinatnan, hindi lamang ng impeachment trial, kundi noong Blue Ribbon Committee investigations. Opo. Attorney, siguro yung huling mensahe para sa ating mga kababayan nanonood po at nakikinig sa mga oras na ito. Sa ating mga kababayan, alam niyo po, napakatindi ng krisis na hinaharap po natin. Hindi lamang isang krisis, kundi napakarami. Ang latest na nga, itong sinasabi na kakulangan ng kuryente. At bagamat hindi ang ating pamahalaan ang nagbibigay ng kuryente, ang ating pamahalaan ang nagbibigay ng policy na sinusunod ng mga power companies. Power is a highly regulated industry. At kapag palpak ang policy ng government, palpak din yan. Tumaas na naman ang poverty incidence at 23.2%. Halos 1/4 ng ating populasyon ay nasa ilalim na ng poverty line. Darating na naman ang ulan, yung flood control ng mga kamote ay magdudulot na naman ng baha. Yan ang mga hinaharap natin. Mataas ang presyo ng bilihin, inflation mataas. Huwag na po tayong magkadagdag sa gulo. Hayaan na po natin ang ating Senate ay mag-function, ang ating mga courts ay mag-function nang walang pakikialam ng mga dayuhan. Let the process take its course na walang kaguluhan.